Alas 5 Gs na. 1 Western Visayas na. Alas 5 Gs na! 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Lunes, driver kag tagiya sang jeep nga overloaded kag na disgrasya sa Miagaw, Iloilo padalan sang show cause order sang LTO-6. Jeep nga may karga nga 70 ka pasahero na disgrasya sa Miagaw, Iloilo. 8 sa 58 ka napilasan nga pasahero nagapabilin sa ospital. Indian national nga driver sang salakyan nga nagbunggo sa mga nagaprosesyon sa Bacolod City sa Biyernes Santo pasakaan na sang reklamo. More power nagpatuman sa mga sobra piso nga saka sa power rate sa Iloilo City subong nga Abril. Barangay Kagawan, patay sa nagtambag sa gamusang tindera kag suspect nga nagayo sa presyo sang pantat sa New Lucena, Iloilo. Kag Ilongga Beauty Queen, Alexi May Caimoso Brooks, ginkoronahan nga Miss Eco International 2025. Pamilya sini proud sa iya kadalagan. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, mga kapuso sa edad nga 88 anyos, nagtaliwan na si Pope Francis base sa anunsyo sa Vatican alas 7:35 sa aga oras sa Rome, Italy. Madumduman nga masobra isa ka bulan ini nga gin-admit sa Gemelli Hospital bangon sa double pneumonia. Wala pa sang iban nga detalye nga ginhatag ang Vatican City. Siya ang labing una nga Latin American leader sang Roman Catholic Church nga naging Santo Papa sa sulod sang 12 ka tuig. Driver kag tagiya sang jeep nga nadisgrasya sa Miagaw, Iloilo padalan sa show cause order sang LTO-6. 8 sa 70 ka pasahero sang jeep nagapabilin sa ospital. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Sa video nga ini makitaan ang pagpasakay sang pila ka tawo sa ambulansya. Ini matapos nga magtabog ang mga pasahero nga sakay sang pribado nga jeep sang inyang naaksidente sa boundary sang Barangay Dingle kag Maninila, Miagaw sang Sabado sang aga. Sa investigasyon sa Miagaw Police, pakadto kuntani sa isa ka beach resort sa Banwa sang San Joaquin, nagikan sa Barangay Baong Alimujan ang 70 ka tawo nga sakay sang jeep para mag-outing. Ginapahayag na dulaan sang kontrol ang driver nga ginkilala kay Robert Alemania sa kurbada kag padulhog nga bahin sang highway. Loss control lang subong nga kundi nga initial kundi nga paglantaw kag pag-interview is loss control and maybe inexperienced. Sa 70 ka mga sakay sang jeep 58 ang nagkalasamaran. 8 ka mga ini ang ginabulong pa sa ospital sa Iloilo City. Isa sa mga nasamaran si Gerald nga sa atop sang jeep nagapungko. Ginakatan sa baute doon natabag tagan. Pagtabag ko na kamang kabi ko ni ubat kan ko na tumad ko jud. Ginakabig sang Land Transportation Office 6 nga overloaded ang jeep. 28 lang kuntani ang maximum seating capacity sini. Not for hire naman ang nasambit nga jeep buot silingon, pribado ang classification sini. Nadiskubrihan naman sang LTO nga wala sang driver's license ang driver. Tragedies like this happen because why man nalantaw ang capacity sang salakyan. Sa isa ka jeep, amak mo, stinta ka mo bilog. It's supposed to be dua ka jeep. Para nga safe ka mo. Pero, desisyon ng sang operator which will cost her or him. Natala na nga padalan sang show cause order ang driver kag tagiya sang jeeps. Siguruho naman sang ahensya nga hindi may syuhan sang lisensya ang driver bangod sang natabo. Ginahulat pa sang kapulisan nga may magreklamo nga mga biktima. Agud mapasakaan sang reklamo nga reckless imprudence resulting to multiple injuries ang driver sang jeep. Upod kay Hans Desierto, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mga kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, mga kapuso, madamo gin nga salamat. 3 naman patay, 17 pelason sang ginarado sang pribado nga salakyan ang mga nagaprosesyon sa Bacolod City. Driver nga Indian National pasakaan na sa reklamo. Yaring balita nga aton gintutukan.
Wala na nakalabot sa simbahan sa Barangay Alangilan, Bacolod City ang inyong prosesyon sang tinalikdan niya Biyernes Santo. Sa baylo, nagisulta ini sa madugo nga aksidente sang ginarado sang pribado nga salakyan ang tricycle nga nagasunod sa prosesyon. Ang patrol car sang PlayStation 5 ginbungguan man. Pati ang pila ka mga tawo nga nagasunod sa prosesyon nabungguan man sang salakyan. Nya ginamaneho ni Jarprit Singh, 36 anyos, isa ka Indian national. Tatlong napatay sa insidente, 17 pilason, duha sa maini ang nagapabilin sa ospital. Isa sa napatay si Jonel Solano, nga amo nagamaneho sa nabungguan nga tricycle. Kari mapatyaga na po. Damo-damo sa kabuhi ang ginaduya. Desidido man ang pamilya sang isa pa ka napatay nga si Gil Ventanigue, 62 anyos, nga pasakan sang kaso ang driver. Gusto kong gamatagan sa justisya ang akong bala. Gulping kamatayon. Muna sakit sa batyagon sa amon nga wala si Papa. Hindi ko mapatyan nga wala na gid si Papa mo. Ginbawian man sa kabuhi samtang ginabulong sa ospital si Dinah Plohinog, 21 anyos, nga sakay sa tricycle. Sa investigasyon sa Bacolod City Police, madasig ang pagpadalagan sa salakyan. Kaso ng multiple homicide, multiple physical injuries, kag damage to properties ang pangatubangon sa driver. Mag-file pa kami sa kasong violation of anti-drug and drug driving law. Kay nag-positibo man sa sabon. We have witnesses na maka-testify niya na ang ito yung nag-drive ang nakabayo dito. Nagpangayo sa pasensyang driver sa imataas ang iya mga biktima. Pasensya gid ma'am, sorry lang balaman ko sa nung gusto man sila bunggo muna. Galing golpe lang. Ginapaimbestigaran na sa Bacolod City LGU sa kapulisan ang records ng Indian National nga driver sa Bureau of Immigration. Sa pagpangusisa sa kapulisan, napulo na inikatuig sa Bacolod City. Opod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, more power nagpatuman sa masobra piso nga saka sa power rate sa Iloilo City subong nga Abril. Saka sa sukod sa kuryente ginakabig dugang nga palasanon suno sa pila ka konsumidor. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Barangay Sook, Arevalo. Zen? Jert lauman sa mga konsumidor sang more power umpisa subong nga bulan ang pagsaka sang electric bill kasunod sang pagpatuman sang power rate adjustment. Umpisa sang April 18 nga billing cycle sa more power, ginpatuman ang panibago nga saka sa sukot sa kuryente. Halin 10 pesos and 41 centavos per kilowatt hour, mangin 12 pesos .03 per kilowatt hour na ang average residential electricity rate sa Iloilo City. Halimbawa, kung ang konsumidor ang nagagamit sang 100 kilowatts kada bulan, ang balayran sini ang magasaka sang halos 162 pesos. Suno sa more power tagsa nga magsugod ang summer season, nagataas man ang ginakonsumo nga kuryente bangod sang demand tugas sang mainit nga tiyempo. Dugang pang pagsaka sang bilis sang power generation, transmission kag system loss nga pareho nga ginapangatubang sang energy sector. Ay portion din na nga ginapakalta sa merkado sa kuryente, no? Muling WESM is the primary reason for the increase in rates. Kaya nga aton nga mga bilateral agreements siya relatively stable man ang prices. But galing kay nga aton nga merkado sa kuryente, nagsaka from around 2.75 last month, no? Average, naging 5.43 per kilowatt hour. Si Manang Rosalie nagalalain sa dugang nga sakot sa kuryente gani naguntat na sa paggamit sang rice cooker. Suno sa iya nagadangat sa 2,700 pesos kada bulan ang ila ginabayran. Dugang ini nga palasanon para sa ila. Bisan piso ra nga dugang di yawan kay mabayad. Nagakabala ka man ang iban nga mga konsumidor sang Eleco 1 nga magsaka man ang sukot sa kuryente. Subong nga mainit ang tiyempo, mabudlay na kuno ang pagkinot sang kuryente. Hindi ka mag-electric fan kay perti ang init. Danan, hasta ang rep, gandar gid 24 hours gid. Sa subong, ang electricity rate sang Eleco 1 yara sa 12 pesos and 92 centavos per kilowatt hour. Suno sa isa ka opisyal sang kooperatiba, posible nga mahibaluan ang pagbago sa ila rate subong nga semana. Jert, ginahulat naman sang iban pang electric cooperative ang suppliers nila agod madeterminar kung pila ang idugang sa dugang nga sukot sa kuryente. Jert?
Maraming nga salamat sa update. Kapuso Zen Kilantang Sasa. Mga Kapuso Police Regional Office 6 ginakabig nga matawhay ang pag-obserbar sa Semana Santa 2025. Pila ka mga Ilonggo nagbalik na sa trabaho matapos ang long holiday. Si Kim Salinas nakatutok. Napuno sa mga tumuluo ang mga simbahan sa Archdiocese of Haro sa pagsaulog sang uling adlaw sang Holy Week. Ang Domingo sang pagkabanahon ni Jesus o kon Easter Sunday, kasubong na lang sa Haro Metropolitan Cathedral. Kami kay para importante dan subong pagkabanhaw mo. Ay kung naglanggaw yan. Wala. Kay bawal na balan. Importante gid nagapang landong ka. Suno sa Police Regional Office 6, generally peaceful ang pag-obserba sang Holy Week sa Western Visayas. Wala gid kita sang may na record nga insidente nga ma-directly connect naton sa mga religious activities naton. Kahapon, madamo man nga pumuluyo ang nagpadulong sa mga beach resorts sa Uton para mag-bonding upod ang pamilya. Uy, ganito sa talaga halin sa may dagat to ka. Kalangoy na pero sa takalangoy. Sadya 100% kita na sa feeling. Kahapon, madamo nga mga pasahero ang nagbalik sa Iloilo City matapos magbakasyon sa ilatag sa kalugar. Apang talalopang doon nga wala man nagdagsa ang mga nag-amot sa mga terminal. After Holy Week, ng Hell Week naman, damo kami activity habitulan para may energy gid pag-eskwela sunod. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. O bilib mga kapuso, Ilongga Beauty Queen nga tumandok sang Leon, Iloilo nga si Alexi May Caimoso Brooks. Ginkoronahan bilang Miss Eco International 2025. Nakatutok Tess Ordales. Miss Eco International 2025 is the Philippines! Hiniyang paghilinugyaw sang pila ka Pilipino sa Alexandria, Egypt matapos na ginanunsyar ang pangalan sa Ilongga Beauty Queen nga si Alexi May Caimoso Brooks bilang Miss Eco International 2025. Nag-stand out ang all-out performance ni Alexi sa nakalain-lain na kategory, ilabi na ang iya pagrampa. Pero ang highlight ang iya sabat sa Q&A. Brothers and sisters, ladies and gentlemen, we have the same mother, even if we came from different nations. And we can hear our brothers and sisters right now. And our mother is asking for our help. So we must save our planet Earth and we must take care of our mother Earth. Thank you so much. Para sa mga Ilonggo, isagid kay Ashley Alexi ang iya maayo nga communication skills. Namigid siya. Straight to the point. Deserve niya gid ang Eco International. Sa pihak sang kanalagan, wala nagkalipat ang Ilongga nga tumandok sa barangay Buga, Leon, Iloilo sa iya supporters. Inigunta na naging posible bangod sa pagpalangga sini kay Lola Basing nga nagtaliwan na. We will have a big celebration. Magsaya po tayong lahat. And of course to Lola Basing. I know she was there on the stage last night. She was with me. She was probably tapping my shoulder and telling me to relax. You got this. Siyempre, ang pinaka-proud ang iya manggahimata nga naging saksi sa iya pagtinguha. Isa na diri ang iya tiya. Sobra mga kalipay naman. Pasalamat makami tanan sa kabilog sa bilog ginagasuportar kay Alexi. Pakita naman ang naman nga ikasara nga ano naman ang handam nagkiralin sa una nga mamiss kita na. Plano naman sang Iloilo City LGU nga maghatag sa incentive para kakaigo nga homecoming para kay Alexi nga nagpamatuod. Nga basta Ilongga, guwapa na, maalam pa. Tess Ordales. 1 Western Visayas. Bantayan, barangay Kagawad patay sa nagtambag sa gamusang tindera kag suspect nga nagayo sa presyo sa pantat sa New Lucena, Iloilo. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso barangay Kagawad nga nagtambag lang sa kinagamo sa New Lucena, Iloilo, ginbuno, patay. Si Kim Salinas nakatuto.
Makita sa sining nga video ang ginamo nga nagluntad sa Barangay Dawis, Nulusan na Iloilo, Biyernes ng hapon. Makitaan ang pag-atras ng lalaki nga naka-blue-green ang bayo, samtang ginalagas ang lalaki nga naka-jacket nga gray upod sa isa pa ka lalaki. Wala nakita sa video ang pagpangbuno. Apang base sa investigasyon sang kapulisan, igo sa tiyan ang naagom sang nag-atras nga biktima nga ginkilala kay Eric Porques, 50 anyos, kag kagawad sang nasambit nga barangay sang ginbuno sang lalaki nga naka-gray nga ginkilala kay Erwin Table, 35 anyos, kag residente sang barangay Santo Tomas, Haniway, Iloilo. Nag-ugat ang gamo sa ginapahayag pagpangpastos ang sospek sa babae nga ginbaklan sa isang pantat matapos ani nag-ayo. Ang baka magulang ko, hindi lang ko pagbayawa, tigin tulok na sir kami nanyak sir. Okay man tayo magayo, pero ginmanyak lang siya nga ginantaw lang dughan. Sang mahalin na puno ang sospek, ginsita ini sang isa pagit katindera nga hindi husto ang iya ginhimo. Diri, kag may kumusyon niya na tabo o rason, nga ginpahibalo ang kagawad kag nagresponde. Basta kay kagawad, ya, basta malang bala, mapatunga nga do ma-settle sila. Pero ti amo to do may commotion na to gali kag nabun-an gid si barangay kagawad. Gindala sa ospital si kagawad apang ginbawian gid sang kabuhi. Naaresto naman ang sospek sa Puluyan sa Biyernes ng gabi. Patag sini, wala niya ginbastos ang tindera. Una man ini gintok apan sang kagawad. Aminado ini nga hubog sa natabo ang insidente. Pag-butang na madaras bag tapos ang mga tambay doon turligan dala po, minsan puti dala po, patis nanay sa lakay dala gani. Hindi ko man ngay bunon tanang. Apang sunod sa pamilya sa biktima, una nga nagpatapa ang sospek. Wala makahibalo kung paano magpadayon sa pangabuhi ang nailo nga asawa sa biktima. Ilabi na sa pagpa-eskwela sang tatlo nila kabata. Pertigid kasakit-sakit. Malaga ni hamba ko pisan. Silo hamba ko kay Lord. Lord nga aging tagaan mo ako sang amo ni hibing of trials. Hindi ko gid mabaton. Pero ginapangisugan ko gid nga para sa mga bata namon. Reklamo nga homicide ang pag-aatubangon sang sospek. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Mapuso cease and desist order gipapanaog sa Bacolod City Legal Office na matap na ang pagtambak ng basura sa kilid sa Sumag River. Yaring balita nga itong gintutugan. Ginpauntat sa Bacolod City LGU ang pagtambak basura sa kilid mismo sa Sumag River bilang filling materials sa isang private property. Mismo ang mga residente sa barangay ang nagpalabo sa reklamo sa pagwasulod sa mga dump truck sa kilid sa Sumag Bridge. Bacolod City, nag-issue sang cease and desist order Bacolod City LGU sa Abril 16. I think ang mga iban nga mga gahimo siya they are in belief nga hindi man sila madakpan, hindi man sila sawayon, hindi man sila paghatagan sang legal notice to stop. So we just have to be consistent. We will keep doing this. Sunod sa LGU, wala sang permit ang pagpatambak sang duta kag ang propiedad ang ginaparentahan sa mga negosyo sa lugar. Ang pagtambak sa basura bilang filling material ang ginadumilian sa to sa Republic Act No. 9003 ukon ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ginakabalakan man sa LGU ang mga inhalit sini sa suba. Filling materials lang gid it's either volcanic or kanano da. Hindi kay basura. Magluwas sa Barangay Sumag, may natukiban pagid ang LGU nga kaangay aktibidad sa Barangay Punta Taytay. Opod, Kiril Castillo, Adrian Bretos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, isa sa mga napatay sa pagkapan sang isa ka barko sa Occidental Mindoro, tumandok sang Leon, Iloilo. Kadungan sa kamatayon sini ang mga handom nga nadula man. Si Julius Bilacaol nakatutok. Iti ang ambisyon ka bata ko. Ano kami sa kapikaduhon gid. Muto nga nagsikripisyo gid ang bata ko. Emosyonal ang amay nga si Vicente sang Barangay Captain Fernando sa Leon, Iloilo. Samtang ginabalikan ang mga plano sang ila ikatlong nga bata. Ang 24 anyos nga si Mark Dave Calopez nga isa sa mga napatay matapos magkapan ang ila ginaobrahan nga barko nga MV Honghai 16 sa Rizal Occidental, Mindoro. Abril 15 sang hapon sang natabo ang aksidente. Abril 19 sa silang ginpahibalo sang pagtaliwan ni Mark Dave. Ginapatihan nga natrap ini sa engine room, laki pang iban pa nga mga crew sang barko. Kamu to nga ti nagrinibi ron kami kay ti sina surbol naman nga ti tanagin man gilita natong urhi nga ginabal. Isang balay sang pamilya nga kuntani buligan pa ni Mark Dave nga mapakayo.
Apprentice pa lang ini sa barko nga nagapanghakot sang balas nagikan sa Ilocos, Palawan kag Mindoro para dalon sa Metro Manila. 6 ka bulan ang kontrata sini kag natala na kun tani nga magapauli subong nga bulan. Iko nati mapauli ta puwayway ta na kuno kay after 4 months amo pag-apply na liwat. Subong nga semana ang ginpangako sang kompanya ni Mark Dave nga mapadala na ang bangkay sini sa iya pamilya. Apang ang iya ginikanan, nag-aapela sa LGU sang Leon kag sa mga opisyal sa Segundo Distrito kag probinsya sang Iloilo nga mapadasig ang proseso. Base sa pinakaulihing nga report, nagdangat na sa 9 ka bangkay sa mga crew ang na-recover sa barko. May 2 naman nga nagapabilin nga missing. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Mga kapuso, wala sang bagyo o kon malaing nga tiyempo nga nag-apekto subong pero padayon ang pagluntas ng duwa ka weather systems. Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ ang makaapekto sa Mindanao, samtang easterlies naman sa nabilin nga bahin sa pungsod. Bangod sa easterlies, magapadayon ng mainit nga tiyempo sa madamong ang mga lugar nga posible maglabot pa sa masobra 40 degrees Celsius. Base naman sa datos ng Metro Weather, apisar nga mangin mapaang may chance sa gihapon sang ulan sa pila ka bahin sa pungsod bangod sa localized thunderstorms. Mas mataas ang tsansa sa mabaskong nga ulan sa Mindanao. Mabusa matapos ang big time oil price rollback sang nagligad niya si Manabaw, dako naman nga pagsaka sa presyo sang gatong ang lauman ilabi na sa mga turista buwas April 22. Base sa datos sa gikan sa mga oil company, lauman ang piso ang 35 sentimos na saka sa presyo sa kada litro sang gasolina. Piso ang 30 sentimos naman ang mangisaka sa presyo sa kada litro sang diesel. Samtang kerosene ang may pagsaka man nga piso kag 10 sentimos. Mangin epektibo ang oil price hike buwan. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mapuso sa banwa sa Isabela Negros Occidental, ulupot kita nga magkinalipay with our Kapuso Stars. Sa Webes na April 24, magabisita sa De Christopher Martin, Juancho Trevino, Pibita Curtis kag Aaron Villena sa aton Grand Kapuso Fiesta. Espesyal ang ini nga gabi ilabi na sa mga manunudlo nga deserve nga mag-enjoy kag mag-post anay sa kakapoy. Kita-kits kita mga kapuso sa Municipal Public Plaza alas 7 sa gabi. Mga kapuso, water activities kag island hopping patok sa mga turista nga nag-long weekend sa Boracay. Apang espiritual nga aspeto sa Semana Santa, wala man ginpaiway. Si John Sala nakatutok. Magluwas sa mga pilgrimage sites kag mga simbahan, ang isla sang Boracay ang isa man sa mga ginkantuan sa mga turista sang Semana Santa. Bangod sa katahom sang isla, water activities kag relaxation nga mahatag sini. Sabi-sabi, maganda raw dito kaya gusto rin namin subukan kasama yung pamilya. Apang magluwas sa pamoso nga Stations 1, 2 kag 3 sang isla, ginadagsa man ang Puka Beach nga mas relaxing ang vibes. We choose Puka Beach kasi nakita namin mas more relaxing siya, mas more chillin, which is yun talaga yung mga hinahanap namin. Sa piyak sang vacation mode, wala man ginkalimtan sa mga deboto kag turista ang espiritual nga aspeto sang Semana Santa sa isla. Babawal ng parties kasi credit yan na pag tawag sa amin, pamalandong kay Jesus Christ. Well, the reason I'm here is because I have been blessed in my life because I'm able to travel everywhere. And I think God brought me here for a reason. Gani madamo ang sepangs sa ilang pagpauli kahapon. Madamo ang nagbiya na sa ila long weekend sa isla. Suno sa Malay PNP, generally peaceful sa isla sang Boracay halin Lunes Santo, tubtob Easter Sunday. Upo kay Cirilo Duque, John Sala. 1 Western Visayas.
Mabusa pasado los 8 sang gabi sang Sabado sa madasig inlamon sa kalayong 19 Tanan, Kapanimalay sa Barangay Zone 1, Cadiz City, Negros Occidental. 16 kabalay totally gutted samtang 3 partially damaged. 118 ka individual apektado sa sunog gikan sa 30 ka mga pamilya. Padayon pang natubos ng BFP Cadiz ang itunaan sa kalayo. Mga puso 11 tanan ka unserviceable units ng bus ang nasunog Domingo sa hapon, Abril 20 sa Barangay Cabug, Bacolod City. May nabatyan niya lupok ang magwardya sa lugar sang nagluntad ang sunog. May pila ka empleyado nga ginagamit nga bunkhouse ang daan nga bus units. May isa ka 62 anyos na lalaki nga nakaagom sang minor injury bangod sang sunog. 20,000 pesos ang release nga danyo sa sunog. For the cost ng kagapon nga sunog, sir, was electrical emission. Where ang aton nga service line, sir, sang isa ka bunkhouse dito, nautod ni sa tungod sa napadin nga atop. So, accidentally, ang live wire nagtupa ni sa isa ka junk kag amutog sa gudan sang kalayo, sir. Magpakaisa nga nakamotorsiklo pilason sang gin-hit and run sang isa ka SUV sa Haro, Iloilo City. Insidente na huli ka. Si Kim Salinas nakatutok. Sa siningakuha sang CCTV video sa Barangay Our Lady of Fatima, Haro, Iloilo City, las 9:37 Sabado sang gabi, makitaan ang pagbunggo sang isa ka puting SUV sa isa ka motorsiklo. Talalopanggon nga wala sa insaktong nga lane ang SUV. Matapos ang aksidente, naghinay-hinay nga daw mapundo ang SUV apang nagdiretso na lang ini. Sa separado nga kuha sang CCTV, makita ang pagkatumba sa motor kag pagtabog sang helmet sang backriders ni. Pilason ang driver sang motor nga si Ariel Habal, 32 anyos, kag ang pakaisa sini nga si Eric Paul Gasita, lunsay taga Barangay Concepcion City proper. Ginakita ko lang sa ginapatindog ako. Di naipit ko sa motor. Pagka ko, ginapukaw na ko sa pakaisa ko. May lead na ang kapulisan sa suspect, apang padayon pa ang pagkumpirmar paagi sa backtracking sang CCTV footages. Once ma-enhance na kon ang lakayang, clear na, after that, i-request na ton sa LTO para mabala na ton kung sinong registered owner sa mga salakyan. Nagapaayo pa sa nagbanog nga kamot ang driver sang motor. Suno sa iya, apektado ang palangabuhian sa bilang isa ka construction worker kag dispatcher sa Parola Wharf. Gusto tayo naman mano kaya ang akong motor to hindi tumubos lang gina-service ko to kung ano nagkumpra ko mo. Surrender na lang sa para ang amon nga sitwasyon. Nagtanyag na sang 50,000 pesos nga reward ang Iloilo City LGU sa makabulig tudlo sa suspect. Ang kasubong nga akto ang wala ginatolerar suno sa alkalde. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan. Ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.